kapatid, ang totoong paglilingkod. Ang paglilingkod, mayroon o wala, nasa iglesia ka. Ang totoong paglilingkod, mga kapatid, kahit na sinusubok ka ng mga kapatid, and yet, hindi mo kayang ipagpalit ang Diyos. Amen. Praise God. So, sa ating mga kapatid, mga young people, malapit na po ang youth camp sa Baguio po ito. Sa akin mga kapatid, praise God, kung meron man kayong mga narinig o mga nabasa na mga issue, alam nyo, kinausap ako ng Panginoon eh. At sa situation na ito, naka-live ba tayo? Okay. So sa akin, ang binigay ng Diyos sa akin ng wisdom, kung may mga bagay kayo na babasa, naririnig, mga comments na hindi kayo komportable, mayroong righteous judge. Wala tayo dyan. Kumbaga, huwag natin silang pansinin na. Amen? Ang sa atin, magpatuloy tayo. Because there is no perfect church. Walang perfecto talaga. Kahit saan may problema. Amen? Praise God. Ang responsibility natin, magpatuloy. Anong sabi ng Biblia? Take up your cross and follow me. Bitbitin mo yung cross mo. Ha? At sundan. Baka sabihin nyo, naku, maghahanap na ako ng kahoy ngayon. Ha? Para bitbitin ko. Hindi po yan yung mga process, mga kapatid. Ito yung mga bagay na may mga problema tayo. Sige lang. Basta, sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa inyo, when Christ is in my vessel, I can smile at the storm. Pinapagaan ng Lord yung mga burdens natin. Amen? Kaya ang number one, i-priority mo sa buhay mo talaga, ay lagi kang mayroong maganda, constant ang magandang relationship mo sa Panginoon. Amen? Praise God. So, sa ating sa youth camp, mga kapatid, that would gonna be April 17, 18, 19, if I'm not mistaken. Hello? Brother James? Kailan yon? April. Kasi excited na si Sister Shara. Hello? 16, 17. Pupunta tayo. Amen? Kasi alam niyo mga kapatid, praise God. Ilang ano na lang, wala nang isang buwan. Amen? Wala nang isang buwan, youth camp na. At nakita ko mga kapatid, na kung gaano kasaya yung mayroong kang fellowship din sa iba. Amen? So, mag-isip-isip na kayo. Sister Shay? Sister Marie, magpapalta na yan. Pipilitin natin mag-duster yan doon. Mga kapatid. Hallelujah. Kailangan mapuspos ng banal na espiritu ito, mga kapatid. Praise God, para talagang babaeng babae. Alam niyo, dalawa lang naman ang nilikha ng Diyos, isang babae at isang lalaki. Pag babae ka, malalaman mo naman kung babae ka o lalaki ka. Sa paanong paraan? Tingnan mo kung may mattress ka. Pag may mattress ka, ibig sabihin, babae ka. Tama ba? Amen. Praise God. So, hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, let's be excited sa pag-attend sa ganitong mga seminars. Sa totoo lang, dito po tayo lumalago. Si Nanay Nieves, noong Saman, before, mga kapatid, siya ang nag-i-encourage sa amin. Dala-dala niya kami sa mga seminars. Isang jeep, mga kapatid, di ko yung makalimutan. Pupunta kami sa mga gawain, lahat ng expenses, sagot niya. Kapatid, wala kang po problemahin. Ngayon, in return, you have to do the same. Basta meron ka. Amen? Praise God. So, tingnan nyo, kahit matanda na, alam pa niya yung inaaral, yung evangelism and discipleship must begin at home. Amen? Natututunan pa niya mga kapatid na may hirap mga kapatid pag tumanda ka, nagkaroon ka na ng tinatawag na Alzheimer. Yung
dinig mo, pagdalo mo sa mga ganitong gawain, ay nasa-sharpen ang inyong mind. Amen. Sa salita ng Diyos. Kaya panatilihin natin na tayo po ay nare-renew yung ating mga kaisipan, na patuloy tayo nagpapalakas sa gawain ng Panginoon at hindi tayo pumupurol. Alam niyo yung pumupurol? Ha? Para pag ikaw ay mapurol kasi, wala kang, useless ka. Amen? Wala kang gamit. Pero the more na hinahasa mo ang iyong sarili, mga kapatid, praise God, nagiging mas kagamit-gamit ka. Amen? Praise God. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Okay, so without any further ado, mga kapatid, praise God. Hindi ko alam, wala tayong Amerikano ngayon, ha? Walang Polish. Ha? Yung pa namang pin-prepare ko, in case of emergency. In case of emergency, mayroong mga English ito. Pero ngayon, talagang puro Tagalog tayo kasi wala naman siya, no? Hirap na hirap si Pastor Michael at si Pastor Romel. Si Pastor Michael, last anniversary natin, alam ko talaga Tagalog yun. Na parang natetense ata siya, hindi niya kaya tingnan yung ginawa ni Pastor Romel. Wala siyang pakialam. Kung mag-Tagalog siya dyan. Ang ganda ng pagka-deliver ni Pastor Romel sa kanyang preaching last Sunday, mga kapatid. Praise God. So, napakabuti ng Panginoon. Two consecutive Sundays na tayo po ay may mga preacher. Amen? Praise God. At last Sunday, yung mga, sayang yung mga wala dito ng last Sunday. Praise God. Okay, Revelation chapter 3 and verses 15 to 16. Basahin po natin, mga kapatid. Praise God. Okay, let's read, mga kapatid. Let's read it out loud. Tayo po ay tumayo for the reading of God's Word. Kasi salita po ito ng ating Panginoon. I remember when nasa Hong Kong kami, hindi kami pinapaupo ng pastor naming Chinese. Dahil ito po ay salita ng Diyos, ayaw niya na kami ay nakaupo lang. Kaya babasahin natin ito, mga kapatid, with respect sa salita ng ating Diyos. Praise God. Revelation chapter 3 and verses 15 hanggang 16. Hallelujah. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Verse 16, kaya sapagkat ikaw ay malahigninga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Praise God. Tayo manalangin, dakilang Diyos, napagkabuti mo sa amin. Tunay na narito ka na sa aming kalagitnaan. At ang iyong banal na presensya ay narito na siya maglilid, especially sa iyong lingkod, Panginoon, na kung ano man nais mo, Panginoon, ano man ang mensahe sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Dalahin ko, Panginoon, ang rima ng iyong mga salita, Panginoon, na maririnig ng bawat isa, O God, na yung mga anak na nangangailangan ng iyong mensahe sa umagang ito. Palakasin mo ang bawat isa, ang aming mga spiritual life, ang aming mga pananampalataya, Panginoon, para sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, matagpuan mo kami na nandun, Panginoon, ang pananampalataya pa rin sa aming mga buhay. Lord, ipasamuhay namin, Panginoon, ang bawat nais mo, hallelujah, na ipasamuhay namin, Panginoon. Ang kalooban mo masunod, Panginoon, be with us, hallelujah, sa aming pakikinig, Panginoon, na yung mga salita. At aming sinasaway ang mga distractive, mga disturbances, ang mga antok ay aming sinasaway sa pangalan mo. Lack of focus, pinalalayas namin yan sa pangalan mo, Jesus. Be with us, O Lord, sa pasimulang na sa matapos ang preaching na ito, Panginoon. In Jesus' wonderful name. And everybody say, Amen. Thank you, God. Hallelujah. You may be seated. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. So, alam ko, mga kapatid, na sa ating paglilingkod, sa buhay na ito, hallelujah. Okay. Ayan. Praise God. Now, there are times, mga kapatid, in our spiritual journey, ay para bang nagiging routine na lang. Yung paulit-ulit na lang, paikot-ikot na lang, mga kapatid,
na para bang yung activity natin na ginagawa sa ating Panginoon ay parang, minsan mga kapatid, parang nakakasawa na. Yung parang, ay, linggo na naman, aatin na naman, aawit na, uupo, aawit, tatayo, aawit, uupo, maya-maya, altar calling na. Nandun mga kapatid na dumarating sa buhay ng isang Kristiyano na parang, ano ba itong ginagawa ko? Parang nakakapagod na. Wala tayong tinatawag na intense desire. Okay, okay. Yung announcement lang mga kapatid, insert ko lang to. Yung pong labas-pasok sa likod, yung mga pupunta ng CR, pakisarado nyo po ang pinto. Kung gusto nyo pong kumain mamaya, at hindi kayo maunahan ng mga pusa, isarado nyo po every time na lalabas at papasok kayo, isara nyo ang pinto. Okay, praise God. So, simple reminder lang yan mga kapatid. Praise God, hallelujah. So, may mga pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano mga kapatid na naging mainit ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naging mainit ka na halos talagang ginagawa mo yung the best, nagsusuot ka ng the best, yung bang maaga ka sa loob ng iglesia, talagang you make sure na talagang napiplease ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, nandun din na dumaan ka sa experience mo na talagang ikaw ay matamang nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka pumapayag mga kapatid na hindi ka nakapagbabasa. Amen? At dahil sa sobrang kainitan mo sa paglilingkod sa Panginoon, dumating ka ngayon sa pagkakataon mga kapatid na minsan you are being hooked up with sa trabaho o kaya sa negosyo. Unti-unting nagdi-decline yung tinatawag na spiritual, yung malakas ka dati, medyo bumababa o nalulupay-pay ka na. Nababawasan. Kasi the Bible says, you cannot serve two master at the same time. Amen? Hindi ka pwede talaga maglingkod ng sabay. Paglilingkuran mo ang Diyos at ang isa ay kakamuhian mo. Paglilingkuran mo itong isa at kamumuhian mo naman ang Diyos. So you cannot serve both, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, the thing is, mga kapatid, yung pagiging busy natin, naranasan ko kayong maging busy. Nag-try ako mga kapatid na magtinda ng halo-halo dyan sa harapan ni Ate Daling. Ito mga kapatid, yung habang ako po mga kapatid, sabi ko, may mga estudyante na napipicture ko, may mga nagluto ako ng lugaw lahat ng mga pwede kong itinda. Mga kapatid, nandiyan si Ate Daling. At alam niyo mga kapatid, napapansin ko, yung kusina kong malinis, pag natapos na yung trabaho ko, magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 5, parang nayulangda. Hala, parang hindi ako sanay, parang naiirita ka, na yung kusina mo, hindi mo alam, parang, where do I begin? Hindi mo na alam kung sino mo unahin mo nilinisin, yung bang lababo, yung bang lamesa, kasi tambak ang tambak ang hugasin, tambak ang mga kalat. Sabi ko, hindi ito yung gusto ko nang gawin. Araw-araw. Araw-araw. At napapansin ko mga kapatid na, sabi ko, parang hindi ito pwede sa lingkod ng Diyos na ginagamit na. Bakit? Kasi, this is, you cannot serve two master at the same time. Humingi ako ng sign kay Lord. Panginoon, pag sa pangalawang day ko, mataas ang ating sales, itutuloy ko, Lord. Bumagsak yung sales. Talagang hindi nakalooban ni Lord. Mga kapatid, anak, I can provide. Kaya kong i-provide yung needs mo. Which is true. Totoo ito mga kapatid. Based, dalawang araw pa lang. Yung 2 araw ko na yun, hindi pa 2 araw na sunod. Bukas ngayon,
Kinabukasan, sara. Nagtaka na yung mga ay, yung mga gustong bumili, nasan na? Although masarap yung aking paninda, di ba, Ate Daring? Ang may patunay dyan si Ate Daring kasi natikman niya yung halo-halo. Babalik-balikan niya. Masarap yung halo-halo. Talagang, hindi ko alam kung kumita ba ako. Ay, yung masarap nga, pero hindi mo alam kung kumita ka. Yung gusto mo lang bumalik yung tao. Kapatid. Kaya, alam niyo mga kapatid, hallelujah. Sa may mga negosyo, sa may mga trabaho, mga kapatid, naiintindihan ko yan kasi naranasan ko ng trabaho. Hallelujah. Hanggang yung mga damit, tambak na kahit sa mga estudyante. Amen? Sa mga estudyante, sa mga may trabaho, tambak ang mga labada. Ang tanging araw na po pwede ka lang maglaba ay Sabado. Ipo-focus mo roon. So the thing is, mga kapatid, you need to discern the strategy ng kaaway. Kailangan nadidiscern mo yung strategy niya. Kung ikaw pa ay nagiging, yung journal mo, parang sabi ko, Panginoon, guilty ka kapag ikaw ay nag-journal na madalas, tapos bigla isang araw wala kang journal. Hello? Nagigilty ka kasi lagi mo na siyang ginagawa. Iba na to. Tapos yung prayer mo, hindi na yung prayer talaga. Yung prayer mo, Lord, thank you so much. Salamat sa blessing mo, sa pag-iingat mo. Amen. Thank you, God. Bless you, Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Ganun na lang yung prayer mo. So you have to discern yung taktika ng kaaway na ninanakaw niya sa'yo. Amen. Praise God. So, nakaka-relate ba yung iba yan? Nakaka-relate kayo mga kapatid? Praise God. So, hindi mo maibigay yung best mo. Praise God. Pero ito yung the best. Kapag sa umpisa, especially dito may iwasan sa may mga trabaho, hindi naman natin hawag na picture. Hindi naman natin hawag talaga sa ganitong larangan. So, ang masasabi ko lang mga kapatid, hanapin mo o unahin mo kung ano yung dapat. Yung tama. At alam niyo mga kapatid, ngayong araw na ito, hello, nandiyan pa ba kayo? Yung mga nasa likod? Praise God. Ano ba mayroon dyan? Sabihin niyo tumating dito at kailangan namin ng upuan. Praise the Lord. May mga distraction. Isarado niyo yung gate. Okay, yun yung solution dyan. Isarado yung gate. Praise God. So, mas importante pa rin yung salita ng ating Panginoon. Balik kayo bukas kanyo. Amen. Praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Palakpak para sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, being lukewarm. Okay, so ito yung ating tinatalaka, yung pagiging maligamgam. Praise God. Ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay naranasan natin bilang believer na naging mainit tayo. Nanlamig ka rin. At mayroong tinatawag na sakto lang. Alam niyo yung sakto lang? Yung hindi mainit, hindi malamig. Parang ganito yan eh. Diba? Sino dito gusto uminom ng kapeng maligamgam? Di ba ayaw nyo? Hello? Maghiwalay kayo dyan. Nakikita ko kayo. Nakaka-distract kayo, mga kapatid. We need to focus our minds, mga kapatid. Hallelujah. At kapag ikaw ay uminom na maligamgam na kape, parang wala kang kagana-gana. Amen? Pero uminom ka ng iced coffee. Wow! Yung ice talaga, yung nagyayelo talaga, di ba ang sarap niyang inumin? Kahit yung kapeng napakainit, masarap siyang inumin. Kahit na napapaso na yung dilham, yung nguso mo, yung dilham mo, still, okay pa rin. Sabi nga ng Panginoon, mas okay pa yung mainit at saka yung malamig kaysa dun sa maligamgam. Amen? So, ito po yung gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God, na
ang nais ng ating Diyos ay tayo ay talagang mainit. Amen? Praise God. Itong binasa natin sa Book of Revelation chapter 3 and verses 15 and 16. Alam ko ang ginagawa mo. He knows our heart, mga kapatid, our minds, and we cannot hide from Him. God knows our motives and our hearts. I know thy works, you are not hot or cold. Being lukewarm, mga kapatid, is saying that your relationship with God is just okay. Ha? Parang okay lang. Ibig sabihin, mga kapatid, na okay na ako ganito, yung umaattend lang ako, yung nakikinig lang ako, yung umaawit lang ako, okay na yan. Yung nakikita lang ako na pumupunta sa church, okay na yan. Ha? Yan po yung mga tinatawag na maligabgab na paglilingkod. Yung gusto, yung sakto lang. Ha? Yung bang, alam nyo, hindi po yung ibig sabihin na ikaw ay dumadalo sa church, you are already saved. Mga kapatid, hindi lahat ng pumapasok sa iglesia ay masasabing ikaw na ay ligtas. Depende po yan sa relationship mo sa Panginoon. Amen. Praise God. Yun, nagkakaroon tayo, mga kapatid, ng tinatawag na wala tayong commitment. Wala tayong sacrifices. Wala tayong improvement sa lahat ng area ng ating buhay. Ang ini-expect ng Diyos, yung may makita sa ating bunga. Yung nakikita ng Panginoon na sa tagal mo nang naglilingkod sa Panginoon, ay meron na nakikita ang Diyos na pwede na magamit ito. Hello? Yung mga nagkukwentuhan dyan, natatanaw ko kayo. Ha? Pag may nagkukwentuhan dyan, mga kapatid, sabihin nyo sa akin, walang pagkain mamaya. Okay? Okay. So, nagkakaintindihan tayo, ha? Praise God. So, kailangan, ang gusto ng ating Panginoon, makitaan tayo ng tinatawag na improvement. May paglago. Yung pumupunta tayo, alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, gamitin natin yung binibigay sa atin ng Diyos. Ano yung binibigay sa atin ng ating Panginoon? Kalakasan. May ano pang binibigay sa inyo? Mayroon kayong hininga. Humihinga kayo, libre ang oxygen. Amen? Paano nyo mapapasalamatan o ibabalik ang papuri sa Diyos samantalang tayo po ay pinagkakalooban ng Diyos ng araw-araw na mga bagay na kailangan natin? Paano mo siya mapapasalamatan? Paano mo ibibigay yung kaluwalhatian? Simple lang, mga kapatid. Praise God. Mag-pray ka. Ha? Gusto mo magkaroon ng tinatawag na resulta, umpisahan mong manalangin. With a simple prayer, Lord, use me. Naalala niyo sinabi ni Pastor Romel? Ha? Here I am, Lord, use me. Amen. Pero yung hinahayaan mo na lang na tumatakbo yung buhay mo, araw-araw, binagkakalooban ka ng Diyos, and it's been wasted. Nasasayang yung buhay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Gamitin natin ito, mga kapatid, sa tama. Dahil sabi ko nga lagi sa inyo, na kapag kayo ay humarap sa ating Panginoon, kapag kayo ay nalagutan ng hininga, hindi tatanungin ng Diyos, magkaano karaming naipon mo. Hindi po yun. Ang tatanungin ng Panginoon, ano ang nagawa mo? Sa mga panahon na binigyan kita ng kalakasan, binigyan kita ng talino, binigyan kita ng mga talents, anong ginawa mo? Alam niyo, mga kapatid, praise God, sa buhay kong ito, mga kapatid, na naglingkod sa Panginoon, I'm really making sure na hindi nasasayang yung binibigay ni Lord. Amen? A simple prayer. Alam nyo, naalala niyo yung kwento ko sa inyo, na ako ay nanalangin, na sinabi ko sa Panginoon, Lord, pupunta ako dyan sa dagat, at marami ng mga pangyayari na sinagot ng Diyos ang panalangin ko, at ang sabi ko sa Panginoon, na mayroon akong masyiran. At hindi tumagal, yung prayer ko rin, sinagot ng Diyos yun. Nabaptize yung mga tao, mga kapatid, after 2 years. I never give up, mga kapatid, on sharing God's word sa pamilyang ito. Tumanggap sila sa Panginoon
At alam nyo, si Madam Arsenia na aking pong sinesharan ay nag-share sa isang co-teacher. Amen? At itong co-teacher na ito mga kapatid, mayroon siyang asawa na masasabi ko mga kapatid na hindi siya naniniwala sa mga katuruan ng Katoliko. Naniniwala siya tungkol sa Ten Commandments. Yan ang pinapaniwala ng asawa niya. Hindi siya naniniwala sa mga tinatawag na katuruan ng yung mga rebulto. Hindi siya naniniwala doon. Which is, it is a plus. Kapag ikaw ay nagtuturo ng katotohanan, madali mo nang maakay yun. Amen? At gumawa ako ng GC. Nung umpisa, nagkaroon ng problema si Madam patungkol dito sa mga anak niya. Hindi niya alam kung paano na i-manage yung mga anak niya dahil binata dalaga na rin. So, dumating siya sa point na halos gusto na niya maghanap ng psychiatrist. Na para masyaran yung mapag-aralan ng kanyang anak. Pero sabi ko kay Madam, salita lang ng Diyos ang kailangan niyan. Hindi niya kailangan ng kung sino-sino pa ang mag-share dyan. God's Word lang ang kailangan niyan. Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa kanya, biling ko sa kanya, magpatawagin mo ang pastor niyo at mag-conduct kayo ng Bible study sa bahay niyo. Nag-conduct sila ng Bible study sa bahay nila mga kapatid. At alam niyo ba na sabi niya, bumalik yung salita, sabi niya, Pastora, totoo pala yung sinabi mo, kailangan lang namin ng God's Word. Amen? Alam niyo mga kapatid, after na sila po ay nakarinig ng salita ng kanilang pastor, ay siniran ko pa siya hanggang sa dumating yung time na tumanggap sila sa Panginoon, isang pamilya sila. Amen? At sabi ko, Madam, ganito, kung okay lang naman sa inyo, magkaroon tayo ng Bible study. Sabi ko gano'n, kahit at least nung una, everyday, yung Bible study namin. At salamat sa Diyos, dahil itong pangalan na problema niya, ay ngayon ay okay na siya. Bakit? Kailangan lang na ma-renew talaga yung isip ng tao. At alam niyo mga kapatid, nagkaroon kami ng GC. Ngayon mga kapatid, sa GC namin ilan na kami. 2 co-teacher at meron kami mga abroad. We are conducting a Bible study Wednesdays and Fridays. Kaya yung ating ang aming prayer meeting nag-move siya ng Saturday. So, a simple prayer that you are desiring na ikaw ay magamit ng Panginoon and don't give up. Huwag kayong susuko. Hindi ko sila sinukuan mga kapatid. Hindi sumuko ang bulsa ko pag pupunta sila dito, pakainin sila, etc. Alam niyo, nagbunga. Yung lahat ng ating mga sacrifices, nagbunga. Kung hindi ako, kung ako ay huminto mga kapatid, wala tayong bigas. Amen? Yung pag pumupunta sila dito, mayroon tayong mga gulay. Nakakain nyo. Amen? Napapakinabangan. Hallelujah. Kaya ibig kong sabihin mga kapatid, a simple prayer will do. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo talaga yung buhay ko. Sa paano mo uumpisahan? Umpisahan mo talagang manalangin. Umpisahan mo talaga na kung gusto mo mga kapatid na ikaw ay magiging kagamit-gamit, umpisahan mo sa panalangin at magbasa ka ng salita ng Diyos. Dahil lagi ko itong sinasabi, the more you pray, the more power you will get. The more you read His words, the more direction you will get. Amen. Praise God. So, kung ikaw, lagi mo sinasabi, nangihina ako, para bang ang layo ng presensya ng Diyos sa buhay ko, it is because of your fault. Fault mo yan. Bakit? Ang Diyos hindi nagkulang. Ang Diyos hindi busy. Laging available ang Diyos para kapakinggan. Ikaw lang ang laging malayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, manalangin ka kasi. Yung mga hindi nagpe-pray dyan. Ayun. Hallelujah. So, kailangan we make sure that our life is mayroong commitment. Lord, itong araw na ito, magpe-pray ako, Lord. Ipagkita mo talaga sa Panginoon. Your life will never shine, mga kapatid. Puro kadiliman, mga kapatid, ang makikita.
Kapag ang buhay mo mga kapatid ay hindi mo sinuportahan ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah! That's very important sa buhay ng isang Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon. Huwag na huwag mong pababayaan ang prayer life mo at ang pagbabasa, ang journal. Pinaral kahapon mga kapatid, the benefits of doing journal. Amen? You will get direction mga kapatid sa Panginoon at magagamit ka ng Diyos if you keep on reading His words and keep on meditating on it. Gagamitin ka ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin si pastor lang o yung mga leaders lang ang pupwede dyan. No, you can start now. Pwede na kayo mag-umpisa ngayon. At hindi mo namamalayan yung pakonti-konti mga kapatid na iniipon mo na salita ng Diyos, hindi mo akalain ikaw na pala'y nakatayo na sa likod ng pulpito. Hello? Hindi mo namamalayan, ginagamit ka na pala ni Lord. Hindi mo namamalayan mga kapatid na nakapag-share ka na pala ng salita ng Diyos. Hello? Hindi po pwede si pastor lang ang kikilos. Kayo din ay gagamitin ng Diyos. Time will come mga kapatid. Ang iba sa inyo mag-graduate, ang iba sa inyo magkakatrabaho, ang iba sa inyo mga kapatid ay mag-abroad. Hello? Sino ba mga kachat niyo yan? Sino mga nagsa-cellphones? Sino kachat mo, Sister Shara? Yung mga cellphone dapat dito yan sa unahan eh. Hello? Yung may mga cellphone, may penalty yan. Dalawang klase ang ulam natin. Isang balatong, isang tabyayong. Kapag ikay nag-cellphone, ang sayo lang ay balatong. Tingnan niyo yung mga nagsa-cellphone dyan. Check nyo. Okay. Yung mga nagsa-cellphone dyan, hindi pwede ang dalawa ulam. Balatong at tabyayong. Alam niyo naman, Sister Belen, mahal na mahal yan, Sister Belen eh. Ayaw niya ng balatong. Kaya gumawa ko ng tabyayong. Kumakain ka ba ng tabyayong? Okay, yun. Kasi nagpuproblema talaga ako pag balatong na eh. Niisip ko, corn beef na lang kaya pangkain ko kay Sister Belen. Hallelujah. Praise God. So naisip ko mga kapatid, gawin yan dalawa. Para lahat ay makakain. Amen. Praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Start your commitment. Paglabas mo rito mga kapatid sa church, kinabukasan hindi lang tuwing linggo ka Kristiyano. Dapat araw-araw pinapakita mo sa Panginoon magmula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado, hanggang Linggo. Ikaw pa rin mga kapatid ay makikitaan ng pagiging Kristiyano. Amen. Praise God. Umpisahan mong manalangin, alam niyo mga kapatid, the more you pray, the more the presence of the Lord, the more na maraming gagawin ang Diyos sa buhay mo. Totoo po ito. If you remember Moses, si Moses lagi siya nasa presensya ng Panginoon. Anong nangyayari sa mukha niya? Nagliliwanag. Yung glory ng Panginoon, laging nasa kanya. Na halos mga kapatid, ang ginagawa ni Joshua. Hello, yung mga nagkukwentuhan dyan, maghiwalay. Sako banday yung ulo ni Moses. Kasi nga mga kapatid, yung glory ng Panginoon ay laging na kay Moses. So ganun din sa atin mga kapatid. When you stay in the presence of God, yung glory ng Diyos ay nasa inyo. Amen? Praise God, napakasarap yung manatili ka. Sabi nga ng isang awit, babad sa presensya mo. Amen? Kailangan babad ka sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. So, wala tayong sakripisyo, wala tayong sacrifices, wala man lang tayong tinatawag mga kapatid na yung bang journal time mga kapatid. Please lang. Ano nyo lang ito. Okay. Hallelujah. So, ang mga sacrifices natin mga kapatid is yung bang, hindi ako pupunta ng church kasi wala akong pamasahe. Hindi ako pupunta ng church kasi, nawala ng kuryente.
hindi ko ma-plancha yung damit ko eh. Ha? Marami tayong mga alibis, mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, kapag pinipilit mo na pumunta, nagsasakripisyo ka kahit yung natitirang pera mo, ay dadali, di ba ano, bahala na si Lord dyan. Bahala na si Lord na mag-provide ng aking baon ko sa school. Basta ngayon, pupunta ako sa church, yung baon ko na ito na dadaling ang tawag dito, mamamasaya ko, gagamitin ko yung budget ko, yung allowance ko sa school. Nakikita ng Panginoon ang bawat sacrifices mo. Alam ni Lord talaga yan. At pag ginagawa mo yan mga kapatid, na para sa Panginoon, the Lord is able to bless you. Amen? I-bless ka ng ating Panginoon. Yung mga sacrifices mo ngayon mga kapatid later on, hindi mo na mamalayan. Ang layo na pala mga kapatid ng iyong pinagdaanan. Ha? Ang layo na pala when you look back mga kapatid, ang layo na pala. Praise God. Tapos, alam nyo kahapon, yung unang, hello. Alam nyo kahapon sa, i-asusena nyo na nga yan. And then, mabilis ako na pero, nasa ba ako? Okay, kahapon mga kapatid, mayroong gawain sa San Carlos at yung unang lecturer, ay ang kanyang topic mga kapatid is all about giving. Giving, tithes and offering. Tithes and offering mga kapatid, ang galing ng pagkaka-deliver niya. At after ng mga kapatid, naglagay siya ng, what do you call this? Yung lagayan, offering box. Alam niyo mga kapatid, na-touch yung mga delegates na dumalo. 162 delegates ang dumalo mga kapatid. At makikita mo talaga yung taong mayroon talagang heart of giving. Amen? Yung talagang di niya iniisip yung, ewan ko lang, syempre depende kasi yan sa kondisyon ng puso ng isang tao. O baka yung binibigay ay sobra niya lang, kaya binilalagay doon. O di kaya talagang sacrifice. Lord, alam mo, kailangan ko yan for this whole week, pero ibibigay ko sa'yo. Amen? At alam niyo mga kapatid, kami po ay nakalikom sa isang round lang mga kapatid. Umabot kami ng 16,000. Wow, ang laki. Mga kapatid, 16,000 ang naging offerings. Sa first, first lecture pa lang yun. So, alam niyo mga kapatid, ang point ko rito is, may mga puso talaga. Alam niyo, kasi isa po sa official, at kami po nagbibilang ng pera. At nakita ko mga kapatid, talagang majority na halos na binigay ng tao ay dilaw. Mga kapatid, dilaw. Kaya mga kapatid, ang 1,000, mga siguro, let's say, mga nasa, mga 3 lang ata, mga ganon, mga 4. Pero majority na nakita ko, kulay dilaw. So, ang point ko mga kapatid, hallelujah, ay, nung ipinangaral yung tithes and offerings mga kapatid, hindi naging mahirap para sa mga taong ito na ibigay yung kanilang tinatangkilik. It is a sign of their, tinatawag dito, yung pagmamahal nila sa ministry ng ating Panginoon. Secondly mga kapatid, praise God, ay meron pong sinisilip ang Diyos. Kung naaalala niyo yung binigay ng babaeng balo, yung 2 mites, yung 20. Out of many mga kapatid na nagbigay, siya lang ninapansin ni Lord. Yung iba nagbigay, malalaki. Nagbigay ng 1,000, nagbigay ng 10,000. Pero itong babaeng balo na ito, nagbigay siya ng 2 sentimo, na yung 2 sentimo na yun, it's a sacrifice of her giving. Bakit? Pagkain niya yun. Pero binigay pa rin niya sa gawain ng ating Panginoon. Sabi ni Lord, yung binigay ng babae na yan, kahit saang katuruan, maaalala siya. Amen? Dahil nabasa ni Lord yung puso ng babaeng balo nito. Nabasa ng Diyos yung puso niya na, Lord, walang-wala ako.
pero ibibigay ko ito sa gawain mo. Amen? That is the so-called a sacrifice. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng nagbigay, siya ang pinagpala. Imagine, 2 binteng, siya pa yung pinagpala. Out of 10,000 sa nagbigay, mga malalaking binigay, 20 ang mga kapatid. Kasi hindi po tinitingnan ng Diyos yung inilagay mo ron. Ang tinitingnan ng Diyos, yung motibo mo, bakit ka nagbigay doon. Amen? Sa Diyos walang i-issue pagdating sa pera eh. Di kailangan ng Diyos ang pera mo. Pero yung motibo mo, bakit ka nagbigay? Sobra ko lang yan, Lord. Lord, yan lang bibigay ko. Pag sumobra kasi, yayaman si pastor. Pag sumobra si pastor, idadyahan din niya lang yan sinoknok eh. Pag binigay ko yung medyo malaki, pipinturahan lang ni pastor yung bahay nila. Alam niyo mga kapatid, sa ministry, especially sa akin na ginagamit ng Panginoon, my heart's desire at ang desire ng puso ng asawa ko, iisa. Ano yon? Magkaroon tayo ng sariling church. Kasi mga kapatid, there will come a time na ang ating pong church ay meron pong mga tao na mga tinatawag na edukado. Amen? At sa akin, mas prefer ko na magbigay yung tinatawag na at least maayos yung ating church. Amen? Hindi po yung magpayaman ng pastor o etc. Hindi po yun ang motibo na mag-asawa. And for those people, mga kapatid, na yun po yung nagiging mentality nila, ayaw magbigay dyan kasi kung ano lang gagawin nila dyan. No, hindi ka sa tao nagbibigay. Tandaan po natin, pag ikaw ay nagbigay, sa Diyos natin ibinigay. Nang ako po ay nagbigay, uulitin ko lang, nagbigay ako ng 500 pesos. Mga kapatid, yun po ang tinatawag na sacrifice of giving. Lord, alam mo, dahil napakaganda ng sinabi ng kumuha ng offering, na sinasabi niya mga kapatid yung tungkol sa giving, at na-touch ako, ang sabi ko, Panginoon, ang laman, ang alam ko, ang wallet ko, ang laman niya, mayroong 500 at mayroong 50. So sabi ko, Lord, tama na yung 50. Pagkatapos mga kapatid, nakita ko na wala si 50, ang nandun si 500. Sabi ko, Lord, kung ako ay sinusubok mo sa bagay na to, hindi ako pasusubok. Alam mo, Panginoon, ang kailangan ko. So, ang ginawa ko, ibinigay ko mga kapatid, lumalapit ako sa offering box mga kapatid, dala-dala ko yung aking alay mga kapatid, pero nakikita ng Diyos ang puso ko. Kailangan namin yung 500. Kailangan ko yung 500, Lord. Pero, ikaw nang bahala. Ang tagal na nangyari ang mga kapatid sa buhay ko, pero naaalala ko yung kabutihan ng Diyos. Kasi titingnan niya yung sacrifice mo sa pagbibigay na hindi ka nagbibigay dahil sobrang mo lang yung binibigay mo. Nung nakita ng Diyos mga kapatid, na talaga nilagay ko, bahala na. Lord, bahala ka na. Tumawag mga kapatid, yung pamangkin ng asawa ko, na that time nasa Japan, nagpadala siya ng 7,000. 7,000 mga kapatid, nagbalik ba ang Diyos ng doble? Hindi. Triple ba? Hindi mga kapatid. So hindi mo po pwedeng i-outgive ang ating Panginoon kasi hindi niya kailangan ng pera mo. Ang hinahanap ng Diyos, paano ka nagbibigay sa gawain ng Panginoon? Kung tutuusin, kulang pa ang buhay mo para ibigay sa ating Diyos. Amen? Kulang ang buhay mo. Ang dami kong utang sa Panginoon. Hininga ko pa lang. Kung babayaran mo mga kapatid, magkaroon ka ng tinatawag na oxygen, magkano ang oxygen tank? 10,000 mga kapatid. Pero hindi tayo kunikwentahan ng ating Panginoon. Never. Hindi siya nagkukwenta. Ikaw, wala kang utang na loob eh. Ang dami ko nang binibigay sa'yo, pero ang binibigay mo lang sa akin, may pera ka, 20 lang. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi tayo kinukwentahan ng ating Diyos. But God is making sure what is your motive
when it comes to giving? Are you giving it sacrificially? Binibigay mo ba yan, mga kapatid, ng talagang buong puso? Kahit saan gawain, mga kapatid, paggawain na, hindi ko kayang magdamot. May mga kapatiran, walang registration, may mga kapatiran na kailangan ng ganito, may kulang na ganito. At pag alam ko they are willing to go, sinasagot ko yan, mga kapatid. At nakikita ko yung kamay ng Diyos. Amen? Ano sabi na nasa box? For God loveth a cheerful giver. Kaya mga kapatid, pag nagbalik ang Diyos, higit pa sa iyong ginastos. Higit pa. At nawa, mga kapatid, magkaroon po tayo ng ganitong puso, mga kapatid. Kahit saan man kayo pumunta, hindi man na ako maging pastor ninyo, mapunta kayo sa ibang lugar. Huwag nating iisipin na tayo ay nagbibigay sa tao. Isipin mo, Lord, sa iyo ko ito ibibigay. Alam mo, Lord, kailangan ko ito. Pinaranas sa akin ng Diyos na mangyari yon. At sabi ko, Lord, ayokong subukan mo ako sa bagay na ito. Ayokong pasubok. He is a sovereign God. Alam niya yung kailangan mo. Amen? Praise God. That is the so-called, mga kapatid, na gustong makita ng Diyos sa ating mga buhay. Na tayo ba ay merong commitment? Na tayo ba ay merong tinatawag na sacrifice? Na tayo ba, mga kapatid, ay merong tinatawag na improvement? Nag-i-improve ka ba? Ha? Nag-i-improve ba tayo? Alam niyo, sa totoo lang, wala naman akong bayad sa GC namin, sa Bible study namin. Wala. Hindi ko sila sinisingil. May Bible study tayo dito. Ang bawat isa sa inyo, tingin 100, ha? Walang gano'n, mga kapatid, sa Bible study. But I want to improve. Gusto kong mag-improve, mga kapatid, yung ating skills sa pag-i-encourage ng tao. And you know what, mga kapatid, itong mga teachers na ito, na tuwing kami po ay nagba-Bible study, ang sabi nung isa na po teacher, mga kapatid, ni Madam Arsenia, alam niyo po, sa tuwing kayo po ay nagtuturo, eksakto po lagi sa sitwasyon ko. It's not for my own glory. Sa Panginoon lahat. Amen? Sa Diyos talaga. Kasi bago naman ako nag-uumpisa, Panginoon, ikaw muna sa akin. So, si Lord talaga. Wala mas isa sa akin, itinggal. Amen? Sa Kanya talaga yun. Praise God. Ako ba'y humingi sa kanila ng offering? No! Hindi ako nangihingi ng offering. But God is touching people's heart para masustain ang gawain. May mga tao na, hindi na magpapatuloy ang gawain dyan. Tandaan natin, when Jesus said to Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hello? Magbigay kayo o hindi, masama man ang loob nyo o hindi, may Diyos na nakakakita. At ang Diyos na nakakakita, kahit hindi ka magbigay, meron siyang kakausapin. Hello? Mayroon siyang kakausapin. At yung kakausapin niya, na tao, mga kapatid, ang sasabihin sa kanya, kasi kinausap ako ni Lord na, nangyari po ito. At ito po ay nanggaling pa sa US. Ang sabi ko sa Panginoon, hello, naglalaba ako, Panginoon, alam ko, ipoprovide mo yung kailangan namin. Alam ko sa umagang ito, naglalaba ako, mga kapatid, alam ko, magkakaroon ng laman ng Gcash ko. Hindi ko muna sinek, mga kapatid, yung aking cellphone, kasi busy nga ako naglalaba. Kinahaponan sinek ko ang aking cellphone. At may pumasok, mga kapatid, na 3,500. Saan galing to? Ako, hindi ko talaga, mga kapatid, maubos mag-isip yung miracles ng Diyos sa buhay ko. Nag-chat sa akin yung taga-US. Amerikana, mga kapatid. At ang sabi niya sa akin, kinausap ako ng Panginoon.
na ibigay ko sa iyo to. Kaya maniwala kayo sa hindi, magbigay kayo o hindi, magkakamitin ng Diyos. Sa mga tao, mga kapatid na nag-iisip, yayaman ang pastoret, mga kapatid ng Diyos, totoo siya, nandito siya. Maraming beses na kumikilos sa Diyos, alam niya kung hanggang saan yung extent, mga kapatid na Lord, hindi ko to kaya. Ikaw ang gumawa ng paraan. Na-testify ko ito sa inyo, mga kapatid, dahil totoo talaga na mayroong Diyos. Kaya sa mga tao na nag-iisip na yayaman ng pastor church, nagkakasala ka, huwag ka na magbigay. Because God is able to do it exceedingly above all things, mga kapatid, that we could ask for. Mayaman ng Diyos. Amen? Huwag nating iisipin, mga kapatid, yung mga negative things. Kasi hindi ka sa akin nagbibigay. Sa Diyos ka nagbibigay. Hallelujah. Kaya sa akin, mga kapatid, I already renewed my mind when it comes to giving. Ang iniisip ko lagi, kaya ni Lord. Bakit? Pinatunayan na niya. Ha? Napatunayan na ng Diyos so many times sa aking buhay na may mga tao na ayaw magbigay, makunat magbigay, pero si Lord hindi makunat. May gagamitin siya. Amen? Kaya kung nakikita ninyo, pag may nasusustain yung needs ng church, it is because of God's grace. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos hindi pabaya. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga taong umaasa sa Kanya. Kasi pag sa tao ka umasa, mga kapatid, mabibigo ka. Amen. Mabibigo ka. Pag sa tao ka lang umaasa. Pero mayroong Diyos, pag malapit ka lagi sa Panginoon, mga kapatid, umiyak ka lang. Di ba yung tatay? Pag umiyak ka tayo, wala akong pera. Binibigay ni Lord. Binibigay ng tatay nyo. Umiyak ka lang. Kaya ako, mga kapatid, hindi ako nagsasawa na tumulong sa presensya ng Diyos. Sa inaaraw-araw, mga kapatid, ng buhay na ito, mga kapatid, hindi pwedeng hindi ako mananalangin. Hindi pwede, mga kapatid, hindi ako magbabasa dahil hindi ko alam kung paano mabuhay ng walang panalangin at walang pagbabasa. Hello. Praise God. So, that is the thing, mga kapatid. Ang Laodicean church, they are lukewarm. Baligamgam sila, mga kapatid, na naglilingkod. Praise God. Sila ay mga maligamgam. Bakit nagiging maligamgam? Kasi nga, mga kapatid, ito yung tinatawag na kapabayaan. Kaya kung ikaw ay pabaya sa prayer life mo, kung ikaw ay pabaya sa reading of His words, tandaan mo, may epekto po yan sa inyong paglilingkod sa Diyos. Maghihina ka, maglalamig ka, magbabackslide ka. Hello? Magbabackslide ka. Pag hindi na napabayaan mo ang panalangin mo, napabayaan mo pagbabasa ng salita ng Diyos, napabayaan mo, mga kapatid, ang dumalo sa gawain ng ating Panginoon, hindi ka tatagal na maglilingkod sa ating Panginoon. Pero pag pinapakita mo, hindi mo pinapakita kay pastor, pinapakita mo sa Panginoon yung iyong devotion, yung iyong commitment, ang iyong sacrifices, hindi kayo nakikita eh. Si Lord na nakakita niya mga pinagkagawa niyo. Amen? Praise God. At dahil sa iyong ginagawa na hindi, alam niyo ito po, meron po akong isang patotoo. Meron pong isang kapatiran na siya po ay pag nagbibigay, hindi niya sinasabi kung kani-kanino. Mayroong utang si pastor doon sa tindahan sa palengke. Umutang itong pastor na ito. At nagugulat ang pastor dahil bayad na po. Wala po kayong utang. Nagtataka siya. Sino nagbayad ng utang ko? Nire-research niya kung sino ang nagbabayad ng utang niya sa palengke. At finally, mga kapatid,
na-reveal sa kanya kung sino yung nagbabayad ng utang niya. At yung nagbabayad ng utang niya, grabe yung blessing niya, mga kapatid. Nag-uumapaw ang blessing ng taong ito. Kasi it is biblical na dapat kapag ikaw ay nagbibigay, hindi dapat nalalaman ni kanan o ni kaliwa. Kahit yung Indian, mga kapatid, na na-meet ko sa Canada, mga kapatid, pag nagbibigay siya sa akin, hindi niya rin pinapaalam. Ang ginagawa niya, Sara, nasan ka? Nandito po ako sa bahay. Ha? Sa Tagalog lang yun. Pero English yung conversation. Sabi ko, nandito ako sa bahay. In winter, sabi niya. Maglabas ka ng karton, sabi niya sa akin. Karton? Ano ko eh? Basta maglabas ka ng karton doon sa tapat ng bahay, doon sa gilid ng bahay niyo. Kasi alam niya bahay ko eh. Yung mayaman na Indian na babae. Tapos, sabi niya, lumabas ka dyan after 2 minutes. Alam niyo, mga kapatid, pagulat ako. May sobre, may lamang pera. Mga kapatid, ayaw niyang ipaalam sa kapatid ko kasi magkasama kami. Katwiran niya na kapag ikaw ay nagbibigay, dapat hindi nalalaman ng iba. So that's the proper giving talaga, mga kapatid. Praise God. Point here, pinagpala siya. Sobrang blessing ng babae ito na ultimo, pati yung aking tinatawag na yung beep card pag sa mga bus, siya ang sumasagot, mga kapatid. At makikita mo talaga sa kanya yung meron siyang tinatawag na cheerful, she is a cheerful giver. Kaya, when you are a cheerful giver, mga kapatid, tanda mo, you are being blessed by God. You are being blessed dahil sabi ng ating Panginoon, God loveth a cheerful. So pagmahal pala ako ng Panginoon, hindi niya pagdadamot yung mga bagay-bagay. Amen? Kasi mahal ka niya. Di ba pag may mahal tayo, mahal ko si Green. Ayaw kong kumain ng balatong. Anong ginawa ko? Nagluto ako ng tabyayong. So ganun po yung pagmamahal. So illustration lang ito, mga kapatid, na sinasabi na tinatawag na for God loveth a cheerful giver. So pagmahal pala ako ng Panginoon, yung desire ng puso ko, ibibigay niya. Amen? Praise God. So, ayaw ng ating Panginoon, pag magbibigay po kayo, mga kapatid, sa Kanya, huwag po yung tira-tira. Ayaw po niya yan. Kahit sa Old Testament, basahin natin ang Old Testament, ayaw ng Diyos na mag-aalay ka ng pilay na tupa, bulag na tupa, yung tupang kira-kira, yung bang hindi the best. So, ang hinahanap ng Panginoon, pag mag-alay ka during Old Testament, yung dapat na inaalay mo, yung walang kapintasan, yung flawless, yung talagang the best. Ganun po ang ating Panginoon. When you are offering something to God, huwag po kayo magbibigay na 20 na nga, bulok na 20 na nga, nilamukos pa yung 20, at pagkatapos nilagay sa offering box. That is not the proper way of giving best to God. Hindi po ganun. So maging marespeto po tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Dahil kagaya ng sinabi ko kanina, kapag ang Diyos nakita niya, dito ang ating Panginoon, pangako ng Diyos yan, dalawa o tatlo na magkatipon sa pangalan ko, siya'y nasa kalagitnaan natin. Naniniwala ba kayo? Nandito ang Diyos. So tinitingnan ng Lord, lahat kayo na pupunta dyan, tinitingnan niya isa-isa ang bawat puso ninyo, ang bawat motibo ninyo sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, that's the way of respecting God's things, mga kapatid. Praise God. Sabi ko nga kahapon, ako po ay, kasi I was the officer of the day kahapon, sabi ko sa kanila, I remember yung kapatid ko, pagkamat nasa ibang organization siya, pag nagbibigay siya, hindi siya nagbibigay, mga kapatid, ng lukot-lukot, bulok-bulok na mga paper bills, ang hinahanap nila, yung malutong. Alam niyo yung mga 100 pesos na, ngayon, yung mga pera, papel at plastic, 100, yung mga ganun ba, yung the best. Mga kapatid, pinipili nila dahil meron po silang tindahan, meron silang bigasan na itlog at saka kung ano-ano na, mga kapatid. Pag may nagbabayad sa kanila, hinahanap nila yung the best na paper bills.
Hinahanap nila yan at pagkatapos, iniipon nila yan, nilalagay nila dun sa ibabaw ng TV. Yung mga the best na paper bills, yung mga 20, 50, 100, hinahanap nila yung the best. Kasi, you are serving the best God. Ha? Kaya dapat ang inaalay mo yung the best. Hallelujah. Nakakahiya sa Panginoon, nag-aalay ka ng pambihira. Ang anak ko, 20 na nga. Ha? Bulok na 20 na nga, nilukot pa. Ha? Hindi po ganun mga kapatid. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nakikita tayo ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, we are nagkakaroon tayo ng improvement. Dapat yan po, as a Christian, nagkakaroon tayo ng improvement. When it comes to serving God, mga kapatid, serving God ay nakikita na lumalago ka, nagiging kagamit-gamit ka. Yan po yung hinahanap ng ating Panginoon. Yung bang may talent ka, magandang boses mo, may talino, ay paggamit mo sa Diyos yan. Huwag mo kung kani-kani kung saan mo pinagagamit yung talento mo, yung boses mo, kung saan mo kinakanta. Mga kapatid, yung bang nahihiya ka sa boss mo, pinakanta ka, kumanta ka naman. May mga ganyan dyan eh. Kayo dyan sa labas. Brother Delmer, ganda ng boses niya. Pag pinakanta ka ni Abo, alam niyo mga kapatid, patotoo lang to, mayroon po yung mga missionaries. Itong mag-asawang missionaries na ito mga kapatid, sila po ay na-invite sa isang KTV, pero kainan. At ngayon, pilit sila pinakakanta dahil sila na lang yung hindi kumanta. Kumanta na kayo, alam niyo yung ginawit nila? Hello? Dahil sila yung mga missionaries. Oy, mag-ipok po kayo siya rin yan. Alam niyo mga kapatid, ang kinanta ng mag-asawang missionaries na ito, hello, diyan pa ba kayo? Inawit nila yung Amazing Grace. How sweet the sound. Yan yung inawit nila mga kapatid. Patotoo nila yan sa amin. During our camps, meron kami mga church camps sa Taiwan mga kapatid. Pinatotoo nila yan sa amin. We are being invited sa ganitong KTV at kami na lang yung hindi kumakanta, pinipilit kami ng mga boss namin na kami kumanta at kumanta kami ng Amazing Grace. Amen. Such a lovely song mga kapatid na inaalin mo, you're still respecting God, Lord, wherever I go. Kasi malalaman mo kung ikaw ay Kristiyano pag nag-iisa ka na lang talaga. Hello? Yung hindi ka nakikita ni Pastor, wala naman dito si Pastor kantahin ko nga itong California, Hotel California. Wala naman dito mga kapatiran. Pero mga kapatid, mayroon kang angel. Yung mga angels natin, mga kapatid, walang sawang naglilista. Huwag niyong hayaan mga kapatid na yung mga angels ninyo ay maging unemployed. Utusan natin yung mga angels natin na tayo ay bigyan ng mga blessings, ihatid sa atin mga pagpapala. Amen? Praise God. Hallelujah. So, okay. Alam nyo, ang pages nito, nasa 7 pages. Nasa 1 pages pa lang ako. Mga kapatid, praise God. So, okay, bibilisan ko na para matapos tayo. Okay, what are the 4 signs that you are being lukewarm? Anong senyales na ikaw ay malamig na naglilingkod sa ating Panginoon? Number 1, mga kapatid, they are following the crowd. Kumbaga mga kapatid, you just want to fit in. Yung bang pipiliin mo mga kapatid, yung mas pipiliin mo yung ikaw'y napaboran ng tao mga kapatid kaysa ang Diyos. Yung mas pinipili mo mga kapatid na kagaya tayo yung parang yung example ko kanina mga kapatid na itong missionaries na ito na sila po mga kapatid ay they're not fitting in the crowd. Ibig sabihin, they're still know mga kapatid na who they are in the presence of God. Inawit nila ito mga kapatid para sa Panginoon, hindi para ma-please yung kanilang mga boss. Hello? Hindi para ma-please yung kanilang mga boss. Praise God. So, kapag hindi talaga maayos ang relasyon mo sa ating Panginoon, ganun talaga ang mangyayari. Yung mga awit mo,
ay hindi na para sa Panginoon. Hallelujah. So, second na aking example mga kapatid dito, nanood ako ng tinatawag na Miss America. Miss America mga kapatid. At mayroon doon na dalawang born again na they are believers mga kapatid. Hello? Sino rito gusto maging Miss Universe? Ha? Don't try to fit in. Maganda ka na, sister. Hindi. Bakit? Doon ka na. Pang Miss Mars ito. Okay. Hallelujah. So, itong dalawang babae na ito mga kapatid, sumali-sali sila dito sa Miss America mga kapatid. I think that's mga kapatid, Miss America. So, ngayon, nung sila po mga kapatid ay may mga inuutos sa kanila yung mga organizers na ganito ang gawin mo, ganito yung suot mo, etc. Ang gagawin sa kanya ay tatanggalin yung kanyang damit. Hello? Tatanggalin ang kanyang damit at pagkatapos, puro tato ang ilalagay. Hello? Yung tato mga kapatid is parang paint lang siya, hindi siya talagang by needle, yung parang paint lang siya. So, parang gagawin sila mga kapatid na model na pagmula dito hanggang pababa mga kapatid, tato. Wala, yung braless, panteles, mga ganun mga kapatid. And they are believers. Alam yung ginawa nitong dalawang born again na to na sumali sa Miss America. Ang ginawa nila mga kapatid, nagbasa sila ngayon ng Bible. Naabutan sila, nagbabasa sila ng Bible. Nakatupis sila mga kapatid, tapos basa ng Bible. Nakita sila ng organizer, sabi ng organizer, kung hindi mo kaya na gawin yung aming pinagagawa sa'yo, pack up your things and leave. Ha? Kasi parang sa kanila, nagkaroon sila ng conviction. Naku, hindi na ito tama. Tupis na nga, okay na nga yun eh. Pero may tatanggalin na yung bra tsaka yung panty, tattoo lahat. Parang iba na ito, hindi na ito pwede. Nagbasa sila na ng Bible. Sabi ng organization, pwede kayong umalis now. Hindi nila kinaya mga kapatid because of God's conviction. Conviction mga kapatid ang binigay sa kanila ng Panginoon. Hindi nila kinaya. They pack up their things and they leave. Ganun po mga kapatid when you stand for truth. Pag alam mo yung totoo mga kapatid, tatayuan mo talaga yan. You will not try to fit in sa isang sitwasyon. Amen? Na alam mo na mayroong Diyos na nakakakita sa'yo at pagkatapos, you kept on ignoring Him. Hindi po pwedeng ganun. Hello? Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Na, wala naman nakakakita, no. But when conviction came into your life, ikaw mismo ang aayaw. This is not the place where I belong. Hindi ito para sa akin. I am a child of God. I should be the light and salt of this world. Hello? Hindi tayo dapat pakikipag-compromise. Praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon. When you receive Jesus Christ, we should be a radical Christian. You have nothing to give to yourself but to give it to God. Radical Christian. Yung Kristiyano mga kapatid na naglingkod sa Panginoon dire-diretso, hindi sakang. Alam niyo yung sakang? Yung isa nandito. Yung isa nandito. Pag lumakad, sakang. Yung isang paa mo nasa sanlibutan, ang isang paa mo nasa Diyos. Hindi po pwedeng ganon ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Don't be afraid to speak the truth. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. May mga bagay mga kapatid na nahihiya ka because of fear of rejection. Baka mamaya hindi na nila ako samahan. Baka mamaya sabihin lang masyado ka ng banal. Baka naman lumagpas ka sa langit. Ay okay lang, basta langit. Huwag lang mahulog sa impyerno. Mga
mga kapatid, we need to stand for truth. Huwag tayong mahihiya mga kapatid. Huwag tayong matakot sa tinatawag na rejection. Because Jesus Christ Himself was being rejected. Wala nang sumama sa Kanya. Ni disciples nga niya, dininay siya. Hello? Walang sumama sa Kanya. Di ba? During the time mga kapatid ng ating Diyos dinakip, may sumama bang disciple? Natakot na si Pedro eh. Dininay pa nga 3 beses. Ha? So, Jesus Himself, alam niya yung feeling na rejected. Kaya kung ikaw, iniiwasan ka, ayaw na sumama sa'yo. Kasi, ay naku, banal na yung mga yan. Hindi na tayo sasamahan yan. Hindi na tayo, hindi yan sasama sa atin sa pagtotong eats. Hindi na yan sasama sa atin na uminom. Hindi na yan sasama sa atin na pumunta sa kung saan-saan. Bakit? Hallelujah. Dahil nakikita na nila yung liwanag. Don't be afraid of rejection. Because always remember, ang ating Panginoon mismo is being rejected. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Sharing, pag ikaw ay 10 years old, tsaka ka mag-aral ng pagtatambuhin. Okay. So, eto mga kapatid, last na to. Yung lugar ng Laodicea, mga kapatid, okay, bakit siya isinampol ang church sa isang Laodicea, mga kapatid? It's because ang Laodicea, okay, damputin nyo muna yan. Okay, so ay nahanap ko dito ang aking notes about Laodicea. Okay, almost. Okay, there you go. Okay, so ang Laodicea, mga kapatid, na binabanggit sa Biblia, na sinasampol tayo doon ng ating Panginoon. This is Laodicea Church, this is a place. Okay? So bakit din sinabi ng Panginoon na yung Laodicea Church ay lukewarm? Kasi ganito mga kapatid, 11 kilometers away from Laodicea ay mayroon pong lugar na tinatawag na Hierapolis. Ito pong Hierapolis, mga kapatid, ay tinatawag na hot spring. Hot spring ito, mga kapatid. At ito pong hot spring ito ay medicinal at therapeutic. Nakakagaling siya. But this Hierapolis, mga kapatid, was 11 kilometers away sa Laodicea. Next, mga kapatid, yung Colos. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, ay magkasunod ito. At ang Colos, mga kapatid, parang ngayon, yung Colos. Yung Colos, yung Colos. Ito po naman ay source of fresh water. Okay, may exam kayo sa akin mamaya. 11 kilometers away, ilak nyo nga yan dyan. Ilak nyo yan dyan. Okay, so ulitin ko. Ang Hierapolis is being known for hot spring. Ang kanyang tubig ay therapeutic at ito po ay medicinal. Samantalang ang Colos, which is also 11 kilometers away from Laodicea, ito naman po ay fresh water and cold water. Samantalang, mga kapatid, because that is 11 kilometers away from Laodicea, mga kapatid, tulad yung layo niya, yung distance niya. So pag dumating itong hot spring at yung cold water from these two area, mga kapatid, pupunta siya sa Laodicea, lukewarm na. Nakuha po ba natin? Yung mainit at saka yung malamig, nagsama sila, pumunta sila ngayon doon sa Laodicea. At pagdating kay Laodicea, sa lugar ng Laodicea, maligam-gam na siya. Okay. Hallelujah. So, ibig sabihin, hindi na siya maganda. Parang kape. Hindi na masarap inumin ng kape pag maligam-gam.
Kaya po isinaktol ito mga kapatid, yung condition ng Laodicea sa ating mga kapatid. Dahil ayaw ng Diyos ng maligamgam, I will spew thee. Ibig sabihin, isusuka ka ng Diyos kapag ikaw ay maligamgam na Kristiyano. Ibig sabihin mga kapatid, ngayon magbabasa ka, ngayon mananalangin ka, ang kasunod na niyan, next month. Hindi pwedeng ganun. So, being a Christian mga kapatid, when you are baptized in Jesus' name, wag na wag mo talagang kakalimutan na ikaw ay magbasa, ikaw ay manalangin. Magbasa ng salita ng Diyos. We are being contaminated every day. Alam niyo yung tubig, ito mga kapatid, sample ko. Ito pong tubig na ito, parang tayo to. Pag binuksan mo ito mga kapatid, bubuksan mo to, parang nakalagay sa isang baso siya mga kapatid. Pag iniwan mo ito ng 1 linggo, dito, sigurado mga kapatid, anong mangyayari? Puno ng alikabok. Di ba? Magkukulek ng dust ito. Dahil wala nang pumapasok na tubig. So, pag ito mga kapatid ay continuous, di ba, mayroong faucet o yung gripo, nakatapat dyan, ano mangyayari? May tubig, tutulo siya. Running water. Ano mangyayari? Nalilinisan. Tama? Nalilinisan yung tubig. Ganun po tayo mga kapatid. Pag hinayaan mo na 1 linggo na wala kang binasa, hindi ka man lang nanalangin, contaminated ka. Hello? So in order for you na kahit na kung contaminate ka, mayroong water, and who is the water? Who is the living water? Jesus Christ. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po yan. Pag araw-araw kang nagbabasa nito, kahit na kung contaminate ka, araw-araw may problema ka, but you kept on reading His words, mga kapatid, na-lesson, nababawasan, mga kapatid, yung dumi. Amen. Maganda ba yung logic? Okay siya. Ganun po tayo dapat. Ha? Huwag nating hahayaan na pagkatapos ng linggo, Lunes, hindi ka na nagbasa, hindi ka na nanalangin, hindi ka nag-meditate mga kapatid, pinabayaan mo, buong linggo, kontaminado ka ng mga bagay dito sa sanlibutan. But if every day, you have the word at least, ano ba sinasabi ko lagi? 1 verse a day keeps the devil away. Ha, mga kapatid? Kaya huwag natin pababayaan. Kahit si ate nag-desire pa rin na mag-journal. Sana all. Ha? Nag-journal. Sino ito gumagawa pa ng journal? Ha? Ha? Nasa kanal na. Yung journal. Ha? Mag-journal tayo kasi it will sharpen your mind. Hello? It will sharpen our minds when we are being always na talaga nagbabasa. Sino po rito yung talaga nagbabasa? Taas ang kamay. Nagbabasa ng FB. Ayun. Ha? Yung mas marami pang pagbabasa ng mga messages, yung marami pang binabasa, pinapanood mga kapatid, ng mga bagay, mga nonsense. You are feeding your mind with rubbish, mga basura. But instead, mga kapatid, hallelujah, kapag meron pong salita ng Panginoon na binabasa mo, na ito po yung illustration na pinakita ko sa inyo, whenever you keep on reading His words, though mga kapatid, you have yung nakukontaminate ka mga kapatid, and yet, you're being filled with His words, nalilinisan ka. Amen? Natututo tayo mga kapatid, na lalo pa mga kapatid na yung bang lumapit lalo na maglingkod sa ating Panginoon. Nagagamit tayo mga kapatid. Tandaan nyo, hindi kayo magagamit hanggat hindi nyo pinapakita sa ating Panginoon na willing kayo magpagamit. And in order for us na magamit tayo, umpisaan mo muna makipag-usap sa Panginoon. Amen. Hello, tahimik na kayo dyan. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon mga kapatid, na halos lahat na nakikita ko na nagagamit mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon, they are being very close mga kapatid sa salita ng Diyos. Yung mga tao na ginagamit na nag-i-encourage sa ibang tao, sila po yung laging malapit sa salita ng Diyos. At alam ng Diyos
Kung ang kaibigan mo, kaklase mo, nangangailangan ng encouragement, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Bakit? Ready ka na. Na-filled ka na. Punong-puno ka ng knowledge mula sa salita ng ating Panginoon. Then you need to share it, mga kapatid. Tandaan natin, sabi ng iba, knowledge is power. Pero hindi siya magiging power kung hindi mo ina-apply. I-apply natin, mga kapatid. Lahat ng ating natututunan, lahat ng ating mga experiences, mga kapatid, i-share natin yung mga magaganda na nagaganap sa ating buhay. Kahit pangit, basta ang importante, mga kapatid, nag-glorify ang Diyos. Amen? Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. As you keep on doing, mga kapatid, being faithful serving the Lord. Kahapon, mga kapatid, evangelism must begin at home. Evangelism and discipleship must begin at home, mga kapatid. Alam niyo, natutunan ko ron, na kapag ikaw, mga dalaga pa kayo, magkakapamilya kayo, magkakaanak kayo. So, what you're going to do, mga kapatid, you need to share yung natututunan natin, yung inaaral natin, yung talagang itatanim mo sa isip ng bata, mga kapatid, na mayroong Diyos na, kasi alam nyo, yung anak ko, ganyang edad, hindi pa masyado ang problema niyan. Amen? Hindi pa masyado ang problema ng mga bata, kagaya nito.